Isa sa mga pinakabagong pangyayari sa bansa ang pagkahuli sa Pangulo na si Bongbong Marcos dahil sa umunoy pananakot kay Maricel Soriano. Ayon sa mga ulat, ito ay upang pigilan siya na magsalita ukol sa mga negasyon ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Patuloy na humihingi ng pagbabago ang taong bayan para sa ikaw-kaunlad ng ating bansa. Base sa mga impormasyon mula sa mga saksi, napuna ng hulikam ang pangyayari kung saan personal na tinakot ni Pangulong Marcos si Maricel Soriano. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng mas malawakang pagtutol mula sa mga mamayan at maging mula sa mga kritiko ng administrasyon. Inaasahan ang agarang pagsasagawa ng imbestigasyon hinggil sa insidente. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsisikap ng mga mamayan na ipakita ang kanilang suporta sa mga advokasya para sa pagbabago at katarungan. Nakatutok ang sambayanan sa mga hakbang na gagawin ng pamahalaan upang tiyakin ang kapayapaan at integridad sa ating bayan. Well, itong hang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Natin ngayon ang mga posibleng kaganapan sa May 7 hearing sa Senado tungkol pa rin sa PDEA leaks. Inaasahan na darating si Maricel Soriano at pati na rin si dating Executive Secretary Paquito Putlua. So unahin natin si Miss Maricel Soriano. Ano sa tingin nyo? Magsasabi ba siya ng katotohanan? Kagaya ni ex-PDEA agent Jonathan Morales? Ako, sa ngayon, I believe na kinontak, mayroon ng mga grupo na kumausap kay Miss Maricel Soriano na pinagsabihan ba o may konting coaching o pananakot. Yan ang tingin ko. Kasi may posibilidad na kung siya lang yung walang outside influence, sa simula mag-deny siya. Kailan kung maiipit na siya, depende sa mga mag-a-attend sa hearing. Sana may mag-attend sa hearing na yung magaling mag-imbestiga. Yung katulad ba ni Congressman Akop para mapiga. Ito si Palagay ko magaling itong si Senator Tolentino dahil abogado member siya niya. O pwede rin si Senator Robin Padilla. Marunong ding magtanong yan. Kung minsan si Senator Bato, medyo, I'm sorry malaking pasalamat natin kay Senator Bato dahil tinitindigan niya ito. Talagang walang humpay itong investigasyon ito. Kaya lang yung pagtatanong ni Senator Bato, hindi ako satisfied kung minsan. Bitin. Kung maipit si Maricel Soriano, mapipilitan siyang, o baka mabuking, madulas ang kanyang bibig at makapagsabi siya ng katotohanan. Kagaya ba yung Director Francia, yung boss ni Jonathan Morales? Makikita mo meron siyang pinagtatakpan, mamaya, na naiipit, nadudulas, kasi ang taong nagsisinungaling, ang hirap niyan. Mahirap pagtakpan yung katotohanan. Madudulas at madudulas ka. Ngayon, may mga binitawang salita yung Director Francia na ang taong bayan, hindi naman bobo ang mga nanonood, makapag-conclude na may pinagtatakpan itong si Director Francia. So, ganun din ang mangyayari kay Maricel Soriano. Kung
on her own, ah, siya lang ang magpunta doon na wala na. Kaya, but ito, ang alam ko, meron ng may kumausap na sa kanya na ito pag ganito ang sasabihin mo doon, mamalasin ka sa amin. Delikado ka. So, dapat ganito. Yan. Sigurado may kasamang abogado yan sa tabi niya. At yung abogado na yon, yun na ang magdidictate kung anong kan. Sa nakikita ko yan, darating pa yung punto na I invoke my right to self-incrimination. Ganon ang mangyayari kay Maricel Soriano. Kaya personally, wala na akong masyadong maasahan na maipapahayag ni Miss Maricel Soriano na katotohanan. Kasi nga, meron ng nakadikit sa kanya. Hindi pwedeng pupunta siya doon na siya lang, dahil lang takot siya na ma-cite in contempt, kagaya ni Pastor Kibuloy, mag-atin yan. Kaya lang, hindi na yung kanyang sariling kalooban, sariling pag-iisip ang sasabihin niya doon, kundi kung ano dikta ng nakahawak na sa kanya ngayon. Okay. Si dating Executive Secretary Ochoa naman, mas lalo na yan dahil abogado eh. Gatin lang yan, kailang magagaling ang mga abogado, kaya nilang so wala rin tayong masyadong makuha kasi ang issue kay Attorney Ochoa is yung pinigilan niya yung operation. Pag sabi niya, no, wala akong kanya. Wala. O paano pa ngayon? Maliban lang kung may mga recorded voice calls o yun. Kaya lang kung hindi marunong ang tanong kay Attorney Ochoa, wala tayong makukuhang informasyon galing sa kanya tungkol sa issue na ito. I-deny niya yung participation niya sa yung pre-operation na yon. But kahit ano pang denial nila ngayon, very clear na sa akin and sa maraming nakasunod sa hearing na ito, very clear na talagang napigilan. Kaya yung napanood kong interview na nina ka Eric, Doc Badoy kay Jonathan Morales, very clear yung sinabihan na wag niyong ituloy. Walang magawa ni Agent Morales dahil hindi pinatuloy. But later on, nakausap niya ng masinsinan yung kanyang Deputy Director General for Operation. Tapos, natanong ni Morel, Sir, bakit hindi natin tinuloy yun? Sayang yun, malaking isda yun. Ganon. Nakausap niya kasi ang pumigil kay Morales yung Deputy Director General na for Operations ng PIDEA. Hindi niya napanggit yung pangalan. Sir, bakit di natin naituloy? Ay, sabi ng Assistant Director, Deputy Director dyan, mamalasin tayo yan. Mamalasin tayo kay AS. Iyon. Mamalasin tayo kay AS Ochoa. Alam naman natin ang koneksyon Ochoa at Lisa Araneta Marcos. Diba? Law partner. Mamalasin. Ayun. Kaya yan ang
Ang issue ngayon is yung kung malaking tao ang involved, pwede palang hindi matuloy. Kailan kung ordinaryong tao, ay tuloy na tuloy. So, nasaan ang equality? Wala talaga. Wala. Nakaka-dismaya. Kasi kung, example, hindi napigilan yun, walang koneksyon. Natuloy yung operation na yun. Ano sa tingin nyo? May magpre-presidente ba na Marcos Jr.? Wala. Hindi siya magpre-presidente. Kung natuloy yun. So, ang laking yun eh. Bakit ngayon lang ito lumabas? Bakit hindi inilabas ito nung bago mag-election nung May 2022? Kaya, sayang yung nagtiwalang 31.6 million Filipinos sa isang kandidato na yun pala, questionably na ang kanyang kakayahan na mag-lead sa bansa. Ang solusyon sana ito is, once and for all, magpa-hair follicle test na ang nasasakdal sa court of public opinion. Sabi ni Maharlika, itong mga Senate hearing is a court of public opinion na ang mga judges, jurors, tayo pong mga taong bayan. So questionably na yung kakayahan. 115 million Filipinos buhay natin nakataya. Tapos questionably yung kanyang mental, emotional capability to, even physical, spiritual capability to live. So once and for all, magpa-drug test na yung scientific drug test, supervised, public, para kung negative ang resulta, tapos na. No more issue. Bakit ayaw magpa-drug test? Yan ang malaking tanong. Gusto kong i-share na naman sa inyo ang isang napakagandang article na sinulat ni Mr. Rigoberto Tiglao sa Manila Times. Mga last week, na-share ko sa inyo ang iyang article tungkol kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa article niya is, dinescribe niya ang First Lady Lisa na Imelda 2.0 even more powerful. Okay? So ito naman, itong article ni Mr. Rigoberto Tiglao, isa sa hinahangaan, nire-respeto na columnist sa ating bansa. Ang title niya is Senate Mainstream Media Under Marcos Jr.'s Thumb. Ibig sabihin, bata-bata o sumusunod lang ang Senado, mainstream media, sumusunod lang ba sa kagustuhan ni Marcos Jr.? Question mark. Okay. So, yung opening paragraph niya is napakaganda. Basahin ko lang actual din, paliwanag ko. The late strongman, Ferdinand Marcos Sr., would have been so proud of his son. Without imposing martial law, President Ferdinand Marcos Jr. appears to have the Senate as well as mainstream media under his thumb. The two are the pillars of our democracy. We are entering dangerous times. Senate. Importante yan kasi check and balance. Kung walang Senate, magagawa na lahat ng mga congressman ang gawin nila, kagaya ng Chacha. Hindi makapasa-pasa yung Chacha na gusto nila dahil ayaw ng mga senador. Kaya safeguard of democracy talaga ang Senate. Then mainstream, yung media, kailangan yan. Kaya tinatawag na fourth estate, yung media. So, grabe ang analysis ni Mr. Tiglao na
ang mainstream media at Senado ay sunod-sunuran na lang ba sa kagustuhan ng administration ngayon? Tapos, very proud ang Marcos Sr. kasi nagawa ni Marcos Jr. ang pagkontrol sa media at Senado na walang martial law. O bakit ganito ang opinion ni Mr. Tiglaw? Una, ang main reason niya is yung nangyaring Senate hearing noong April 30 tungkol sa PDEA leaks. Talagang hindi nagustuhan ni Mr. Tiglaw yung nag-iisa lang ang Senator Bato na nag-preside ng hearing. Sabi niya, ang dami naman daw 11-man Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Bakit sa 11 na members ng committee, iisa lang si Senator Bato? So, napansin pa niya yung within that 3 hours ata na hearing, yes, or 3 hours, kaihin na yung mag-break. Talagang nagkaroon ng 10 minutes break para lang magpahinga o si Senator Bato. So, nasaan yung iba? Yun ang kanyang point. Na yun din ang punto ng maraming netizens at na-vlog ko na yan. Bakit nasaan yung ibang senador? Imposible daw, sabi ni Mr. Tiglaw, na nagkasabay-sabay lahat ang hearing na may pinuntang hearing. So, tama nga naman. So, point out ni Mr. Tiglaw, dalawang aliado ni PRRD, Bongo and Tolentino, Senator Go and Senator Tolentino, nanalo sila dahil sa endorsement ni PRRD. Bakit wala sila doon sa hearing? Ibig bang sabihin is, na sila? Servile, ang sabi niya. Yung natatakot o ano ba sila sa, natatakot na sa administrasyong ito? And dahil dito sa column na ito, sumagot si Senate President Miguel Zubiri. Sabi niya na, no, we are independent. Sabi niya, co-equal branch of government kami, hindi kami bata-bata o ano ba doon, lapdog, tuta. Hindi kami tuta ng administrasyong Marcos. Hindi naman na ipaliwanag ni Senator Zubiri kung bakit nag-iisa si Senator Bato doon sa hearing. So, sana, dahil may May 7 hearing at may susunod pang mga hearing, sana dadami ang senador na nandun para dadami ang magtanong. Kawawa naman si Senator Bato, nag-iisa siya doon. So, sa May 7, sana nandyan si Senator Go, Senator Tolentino, Senator Padilla. Kasi yung ibang senador na members ay believe hahanap ng paraan. Yan, opinion ko na rin ito hahanap ng paraan na hindi mag-attend. Na-vlog na yan ni Marlica na yung mga other members takot na mag-attend, baka hindi daw sila dalhin ng PBBM admin sa 2025 Senate slate. Kaya ang aasahan lang natin yung kaalyado ni PRRD, Senator Go, Senator Tolentino, and Senator Padilla. Okay? So, yun. Yung pagpuna o pagbatikos ni Mr. Tiglaw sa mga senador na hindi nag-attend. So, ang challenge ngayon sa Senado, patunayan nyo na mali si Mr. Tiglaw na bata-bata kayo o tuta ng administrasyon by attending. Yung mga members, mag-attend kayo sa May 7 hearing. Punta naman tayo sa mainstream media.
So, ganun din, binatikos ni Mr. Tiglaw na hindi man lang yung mainstream media, print and broadcast, hindi man lang binanggit tungkol sa hearing na wala talagang balita tungkol yan, except yung maliit lang na article sa Daily Tribune, kaya lang 150 words lang. So, nasaan ang mainstream media? Nung 2022 election, di ba? Grabe ang mainstream media, balita nila tungkol kay candidate Marcos. Bakit ngayon? Presidente na siya. Halos anything negative about Marcos Jr., tahimik sila. At kung may balita man, yung mga accomplishments, yung mga biyahe sa abroad, ayan, yung mga pledges, okay naman yun. There's nothing wrong yung pagbalita ng mga accomplishments ng administrasyon. Kailan dapat patas ang mga journalist. Ganun yung punto ni ganun ang punto ni Mr. Tiglaw na bakit itong issue na ito na national concern na ang presidente question mark na yung kanyang kakayahan na mag-lead ng ating bansa kasi ang issue, ang allegation is gumamit siya ng pinagbabawal na droga. Yun ang issue. So, salamat Mr. Rigoberto Tiglaw. You're one of a kind. Sana ituloy nyo ang pagsulat ng mga ganitong article para at sana makonsensya ang inyong mga kasamahan ng mga columnist na magsulat din o kung walang konsensya, pasensya na lang. Nabanggit din pala ni Mr. Tiglaw yung si Maharlika. In a way is lumalabas na malaking tulong ni Maharlika dito sa mga pangyayaring ito kasi kung walang Maharlika na pinasahan ng dokumento, paano natin nalaman? At yun, naisulat din pala ni pinori ni Mr. Tiglaw yung galing ni Senator Bato sa pagkapansin niya kasi yung PDEA leaks, yung dalawang dokumento, sinasabi ng PDEA na AI generated. Kaya lang pinuri ni Mr. Tiglaw yung galing ni Senator Bato, yung marka ng butas ng puncher na inilagay sa passenger. Talagang yun, katibayan na tunay yung dokumento, hindi AI generated. At yun, napansin ni Mr. Tiglaw. Kaya mabuhay po kayo, Senator Bato. Tuloy nyo ang hearing. Sana may kasama na kayo sa May 7. And salamat po, Mr. Rigoberto Tiglaw, sa mga ganitong article. Pero yun nga kaya mahirap pumasok sa mga ganyan. Nakukurap ka na nagiging tumutubo sungay no? Pinagpupugaran ka ng kademonyohan Kung meron lang akong time machine at makabalik ako, no? Okay, naka-forward ako. Magiging PDEA chief pala to. Pagbalik do sa kadete sa Baguio, walang niya ka, animal ka. Bag! Magsisinungaling ka ba? Hindi. Bag! Sabay bugbog. Bugbogin ko talaga, no? Sayang hindi ko nabugbog. Sana nung pa lang, kulang niya. Kapitan lang yan. Hindi, naging Captain General naman, Rensen Yan Dagoy. Good evening, sir. Firefly, simple, silent, but I shine. Good evening po, sir. Dado, maraming salamat, Firefly. Nakakakita pa rin ako ng ng Firefly, alitap-tap, doon sa Batangas Farm. Doon sa may Lanzones Farm. Paminsan-minsan, may biglang iilaw na gano'n. Gusto kong hihin pero kawawa naman. Kaya hindi na kita huhulihin, Firefly. Maganda yung puno, buo, no? Ang dami. Sa Davao, meron ganun Sa Davao, marami pang ganun.
Garcia Leo, hello po. Sir Dado, Sexy Love, hello po. Nadismaya kami kay Bato. Bakit naman? Wala akong magagawa. Ganun yung nadismaya rin siya. Nagalit bigla sa text ni Marlica. Kita na dismay. Sabi ko naman sa inyo may warning ako sa inyo kahapon nung live ko. Huwag kayo masyado dyan sa Senate investigation na yan kasi tingin ko nga harangin at saka ida-downplay at tapos nun sisiraan ng gusto si Jonathan Morales. O yun na nga, siniraan. Tapos itinaas pa si PIDEA Director General Lasso. Nag-abot yan kaming tatlo, nag-abot yan. Nag-abot kami, plebo si Bato. Si Lasso, inabutan ko rin. Naging plebo ko rin yan, pero upper class na siya nung si Bato na. Ano bang class si Lasso? 84, 85, 84 yata. No, Lasso. Delta Company yan. Sayang hindi ko nabugbog. sana nung palang kulang niya. Kung meron lang akong time machine at makabalik ako, no? Okay, naka-forward ako. Magiging PIDEA chief pala to. Pagbalik do sa kadete sa Baguio, walang niya ka, animal ka. Bag! Magsisinungaling ka ba? Hindi! Bag! Sabay bugbog. Bugbogin ko talaga, no? Pero hindi, people change over time. People change. Nagbago si DJ Lasso, hindi natin alam kung yun talaga, pero what we are seeing, what the people are seeing, iba yung kanya. No? Yun lang yung kinukwento na nambuntal siya ng isang attorney. You do not use your military training o kaya yung exposure mo or your rank para sa mga defenseless, helpless na mga tao na yung lawyer na yan na may position din kunyari sa PIDEA. Power trip. Pangit yung ganun. Pero yun nga kaya mahirap pumasok sa mga ganyan na nakukorap ka na nagiging tumutubo sungay, no? Pinagpupugaran ka ng kademonyohan tignan niyo yung mga nakikita mo kitang-kita mo naman yun yung inupakan niya yung tao sa kotse. Hindi naman tamang pag-iisip yun. No matter who you are. No matter na kung PMAyer ka man o meron kang pinagdaanan. The higher rank, the higher you go up the ladder. Mga PMAyer, pakinggan nyo yung mga bago, mga upcoming. Tandaan nyo galing sa akin. The higher you go up the ladder, the higher or the greater the responsibility and the more humility is expected from you. Bato, in-expect sa'yo ng tao, maging humble ka. Ganon din sa iyo, Lasso, lahat kayo. Kayo nga yung pinag-aral ng taong bayan, ginastusan kayo ng taong bayan para mag-deliver kayo. Ngayon, nagiging instrumento pa kayo ng hindi tama at least yun ang perception ng taong bayan. So let me call your attention. Bato and Lasso, I don't give an F shit kung ano kayo, no? Kung senator o ranko nyo. I don't give an F shit. Ang ano dito, tao rin kayo. Huwag niyong paabutin sa ulo ninyo yung inyong mga posisyon. Ang laging iisipin, kahit kayong anong ranko ninyo, damay ka na, BBM, kahit anong ranko ninyo, putragis yung taong bayan ang nauuna sa inyo, yun yung properly, taong bayan ang nasa itaas lagi. Kaya pagsisilbihan ninyo yung taong bayan, huwag niyong paabutin yung ranko nyo, yung posisyon nyo, status ninyo, sa ulo ninyo at you will feel privilege pa. So what i-text ka ni Maharlika na magkano ang binayad? Magagalit talaga kung ako man yan. In fairness to Bato, magagalit ako. Pero magagalit lang. Maharlika, ba tayo mag-usap may utang ka sa akin, galit ako sa'yo. Ganun lang. Hindi yung kung ano-ano pa pagsasabi. You do not, kung post yun na open sa Facebook, you do not be like that na kakasing. Messenger yung tao. You do not shoot down the messenger.
Anak ng putya tayong mga standard natin eh. Ano ba? Napipikong kayo. Sorry, Tobats ha, sorry. Pero, messenger yung tao. Nagsasalita siya. Merong, nafe-feel niya yung pressure, nafe-feel niya yung ano nararamdaman ng taong bayan. If you think I'm defending Maharlika, yes, I'm defending Maharlika. I'm defending the Filipino people. Mali. I'm also defending Bato. I'm also defending Bato. He has a right na magalit if there is false accusation. Pero being supposed to be an official, high official of government, you should have the latitude na hayaan mo yung batikusin ka. Kasi kung walang katotohanan, hindi ka naman dapat magalit. Magagalit ka ng ganun basta-basta. Kasi tingin din, paano kung galing sa akin? Bato, paano kung galing sa akin? Sa upper class mo? Sa taong nagdala ng baril mo na nag-resigning ka na, buti dinala ko yung baril mo. Paano kung galing sa akin na sinabi ko, kung ako nag-text sa'yo, my man, magkano babayad sa'yo? Paano, ano nga kaya, no? Ako nag-text sa'yo, no? Between us, Cavaliers, meron tayong, presumption of, regularity, no? Na okay lang, hanggang sa hindi tayo magkausap-usap, pwede kitang tanungin diretsuhan. All right, sir? Ha? Di ka ba binayaran? No. Hindi pwede. So what kung senator ka? Sibilyan naman ako. Isa ako doon sa nagpapasweldo sa inyo. Nakakapikong kayo. Nakakainit na ulo. Kaya lahat ng taong bayan, kahit malamig nga, pinapawisan ako kasi nga nakakainit kayo ng ulo. Mainit ang pakiramdam. Kumukulo. Gusto kong matak ng tao eh. You're breaking out the yearling, ha? Sanamagan, animalis kayo. Kayong dalawa, you report to me. You report to me, ha? Malabas yung pagka-yearling ko. Joke lang. Reporting pa ako sa misis ko, eh. Reporting ako. Okay. So, piko ng mga taong bayan. So, sexy lab, walang magagawa. Ganun talaga. Pakalakaran sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas kasi, ganun eh. What can you expect? No? Mga senado natin. Hindi alam ni Bato na yung nangyayari kanina sa Senate hearing is brings the people closer to the thought na mas maganda isara na lang yung Senado. Di ba? Hindi nyo nga pag-usapan yung resolution 10, panay ang gastos ninyo ng pera ng taong bayan, may book na naman ng aso. Tapos ganyan pa yung resulta ng mga investigasyon. Useless. Parang useless na useless. Kaya nga, ewan ko ba sa inyo? Mas maganda nga isara na lang ang Senado. Yun ang isipin ng mga taong bayan. Isara na lang. Sayang ang pera namin. Di ba? Meron pa kayong October 7. Pinapaasa nyo pa kami sa October 7. Sa tingin nyo, anong mangyari sa October 7? No? Sagutin ko yung comment na iba. Para kakaya naman eh. Hindi ako nakakasagot. Comment. Okay. So far, tweet ang comment. Sabi ni user, tama! Ipatupad ang BI para tumino ang mga politiko at drug lord at kidnapping magnanakaw. O nga eh, kung meron lang, kung meron lang bitay, wala. Titino talaga Pilipinas. Pero kami, wait and see lang kami. No, wait and see. Nasa inyo yung taong bayan eh. Ronald, akala ko Ronald De La Rosa eh. Ronald Odero. walang lead sir, harapan na gaguhan, wala na imik. Nanloloko na naman doon ng mga aso, nag-iingay na naman. Marie Flores. Sir, good evening po. Saan
sang-ayon po ako sa mga idea mo. Sana ma-implement yung death penalty. Daming gigil na gigil sa death penalty, no? Siguro that's the will that will really, ewan ko, hindi ko maintindihan to, make the Philippines shine siguro. Ang mga politicians ay hindi maaasahan ng taong bayan. Sabi ni Marie, hindi na maasahan ng mga politika. Kayo po mga military, hindi naman, bata ko naman dinamay mo, kayo ba mga military na matitino? Oy, kasama ako dyan. At alam ninyo ang problema ng Pilipinas. Ay salute sa inyo, sana mahanapan ninyo ang problema ng Pilipinas. Alam naman natin problema ng Pilipinas, politika at saka korupsyon. Na matagal ng panahon, kayo ay may alam at may yarihan na pwedeng ipatupad at masolusyonan ninyo mga sir. Ang sabi sa mga may naghihirap na nakakausap ko, natatakot sila at wala pa talagang tumitindig na sumusulong sa tamang pamamaraan. God bless po at ingat po, always watching you in Italy. Marife Flores from Italy. Magandang gabi. Maga ba dyan sa iyo? Thank you, Marife, for the comment. No? Pero the power is not with the military o kaya ex-military. The power is with the Filipino people. As always, and it will always be with the Filipino people. All governments all over the world, all countries, the power of every state, every nation comes from the people of that country. Diba? US is so powerful because it is being empowered, yung US government, by strong democracy ng mga Amerikano at written sincerely dun sa kanilang Constitution, tsaka doon sa Declaration of Independence nila. Magaling sila. They have to undergo it. Although sometimes, through the years, nahaluan ng politika rin. Yun din problema nila, politika. So, yun yung taong bayan lagi ang masusunod. Kayo, taong bayan, no? Part din kami dyan sa taong bayan. Hanggang sa hindi tatayo ang taong bayan, hanggang sa hindi kayo sisiryoso na kinakailangan ayusin na natin yung problema natin, continuous na tayo lulukoy ng mga politiko natin. And then, ngayon, nagbabadya pang mapasok tayo sa gera. Dahil sa, ganda ng timing ni BBM No? Pares kasi sila nagta-timing. BBM camp, tsaka Duterte camp, parehas, nagta-timing. Kaya, abangan natin ang susunod na kabanata. I want to be short dito sa live na to, pero tingnan natin kung kaya kong ipasok ng 1 oras lang, Parang di naman masayang oras nyo, makinig pa kayo ng live ng iba na mga vlogger, no? Kasi, Lerma Jacinto, yung mga hindi bayarang political vloggers dyan sa Pilipinas, just give their opinions about issues in the government, plain and simple. Maingay po. Hello. Maingay. Hindi na makahinga yan, Halika. Yan. Pinapasok ba naman yung mukha doon sa loob ng lata? Loko-loko to. Kita mo, nag-heartbeat. Okay, so, while you, Captain Dado, aka Pinoy Survivor, gave some more in-depth holistic views and analysis about issues in the government. Yun na akala nyo in context with our men in uniform and suggestions too para maging maayos, maunlad at tahimik ang Pilipinas. Sana nga And that makes you different from other vloggers. Kaya ka namin pinapanood. Thank you. Carry on, sir. Maraming salamat, Lerma Jacinto. Maraming salamat, Lerma. Love you. Thank you. Enter. Tapos magaling ka pala, sir. Sabi ni General Opinion, ganda pala ng background mo sa AFP. Sabi lang niya yun, biyahe ni Bert. Yun ang sabi ni biyahe ni Bert. Sinabi ba ni General Macanas? Magaling pa sa akin yun.
Mas magaling sa akin si Gerald Macanas. Nag-general nga yun ako captain Pumuti yung buhok doon sa serbisyo. Kaya nga nakakaawa si Maki Kasi nagbibigay lang naman siya ng view. Bakit siya no? Kaya mga vloggers na pro Duterte, mag-unite kayo. Kung pwede nga lang kayong magkaroon ng isang FB message group, no? Kayong mga Duterte, DDS na vloggers, salin nyo lahat sa pananaw ninyo na talagang honest to goodness, harap likod, espiritu na transparent, true and true Duterte na vlogger. And then, mag-coordinate kayo sa isang FB message group. Oh, eto, ganyan-ganyan. Tapos, you can call on the attention of anyone na member. Nasabi, oy, bakit mo naman tinitira si ganito? Oh, bakit ganyan? Ano ba? Hindi namin ko maintindihan. So that the person can explain. Hindi yun, on air, magsisiraan kayo. Paano ngayon yung mga follower ninyo, anong iisipin? Tuwan-tuwa ngayon yung mga Marcos na vlogger. Yung mga bayaran naman na BBM vlogger at mga supporter kila BBM, meron naman kasi dyan di bayaran pero nagsusuporta. So, ang maganda dyan, you get your acts together. Isa sa inyong tumayo na leader. Ayoko magtumayo sa inyong leader. Kasi panay kayo magagaling Napapaway lang ako dyan. Kayong magtayo ang kayong leader, yung pinakasikat sa inyo, o kaya yung pinakamaraming follower sa inyo, o kaya you vote upon yourselves. Pero yung DDS vloggers, until such time you unite, nothing will happen. And Duterte family, until such time you unite, nothing will happen. It has to be Duterte, Pulong, Baste, and Sara. You will all be seen by the public, by all your followers, all 32 million voters of Sara, na isa lang ang tugtog, isa lang ang kumpas. Hindi yung may nagsasabi, BBM resign, merong nasabi, bangag ang BBM, ganon din sinasabi ng mga vlogger na iba, ganon din yung sinasabi ng mga follower, pero pagdating kay BP Sara, nothing wrong with BBM. Ay sus, what will happen pagka ganyan? Because how can you unite when the leaders are not united? Di ba? Never will you win a war when the generals on top, ang nakikita ng mga tauhan sa battlefield ay lintik. Bakit si General A gusto umatake tayo? Sabi ni General B, wag muna tayo umatake, obserba muna tayo. Sabi ni General C, tulog tayo. Sabi ni General D, timing. Patay tayo dyan. Maraming magkaaway-away, no? Kaaway-away. Kung meron mang mga general na mga think tank o kaya mga nag-guide sa kaladigong, isip-isip because nag-iisip din yung mga general na nag-a-advise dito naman kay BBM. Lintik, pare-pares tayong mauuwi sa nito alanganin kasi magbabanggaan kayo, kaya dalawang faction magbabanggaan, ang kawawa taong bayan nasa sentro. You have to address the problem of the country. Ang daming pressing problems. Panay politika kasi tayo Tama, everybody, we are all tuned in kanina. Imagine a day wasted. We were all tuning in, pati yung mga Pilipino abroad, we were all tuning in doon sa Senate hearing na yan. Sabi sa inyo, mapoprostrate lang kayo. Pati ako na-prostrate kanina. Putay, para tayong nagago po. Naloko tayo Frustrated tayo, sincerely Nakakainis yan. Well, anyway. Kaya nga, biyaya ni Bert. Ay, wala magagawa. No. Thank you na lang kay General's opinion, kay General Macanas. At sa mga ibang nagsasabi ng maganda sa akin. Meron ding nagsasabi ng masama. Thank you rin.
Thank you rin. Doon sa mga nagsasabing masama akong tao. Thank you. Because I like the image na masama akong tao para matakot kayo sa akin. Natividad, Buwasin. Good evening, sir, from Australia. Dapat, sir, kausapin mo si PRRD para share mo ang ideas regarding sa plano-plano ninyo. Hindi. Bakit pa? Nasa SOCMED nga tayo. Nasa SOCMED tayo. May mga nagpapakita kay Tatay Digong. Hello, Tatay Digs. May nagpapakita sa kanya na yung vlog ko, pinapanood. Sasabihin, Tatay Digs, panoorin mo itong si Pinoy Survivor. Pinapagalitan ka. Sasabihin ni Digong, pot. PI. Wala, whatever akin, pagka sinasabihan ko si yung grupo ni Tatay Diggs to increase your chances of survival. Kasi may nakita kong di tama na mali. For example, what are you thinking this Senate investigation will be the final outcome? People of the Philippines, what do you think will be the final outcome? Sagutin nyo. Comment kayo sa baba. Sagutin ko na yung ibang aking picture-picture. Yan. Saan ako nagsimula? Senate hearing. Bakit nag-briefing si DILG? Doon pa lang, umpisa pa lang, alam ko na kagad, putya, wala ito, luto ito. May problema tong hearing na to. Pinagsalita mo DILG. Salita-salita siya ngayon na parang meron pa siyang PowerPoint What for? Senate investigation niya parang pinadictate sa kanila, parang sila yung nag-dictate kung naging pacing, no? Mali talaga yan Ay na natin yung bad shot issue, attorney. Bad shot siya sa akin. Yan po ang matapang na binitawang salita ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay VP Sara. At ang dahilan daw, pupunta sa rally, tatawagin ang presidenteng bangag at tatawa-tawa pa. Well, alam niyo po, ako po'y naroroon nung pagkakataon na yon. Yan po yung maisog rally sa Davao. Hindi ko po makakalimutan yan dahil ako habang nasa entablado, pina-acknowledge sa akin ang pagdating ni Senator Amy Marcos. No? So, in-acknowledge ko, so natputol yung aking talumpati sa entablado. Doon lang po sila nagkita ni Inday Sara. Nandun sa pagkalikod-likod talaga ng stage. Dahil nag-welcome lang doon si Inday Sara, walang sinabi, welcome lang at salamat sa inyong lahat. Tapos ang dumating na nga si Senator Marcos, doon sila sa likod. At talaga naman pong bago pa ako magsalita, nagingis-ngisa na yung dalawa. Kasi ganyan naman talaga yung dalawang yan Parang schoolgirls pag nagkasama, no? Nangis-ngisan. Yun pala, minasama yun ni First Lady. Bawal palang tumawa. At ang talagang sinabi niya, bad shot sa akin. Pero nang una ko napanood ko yan, bakit kaya ganun ang naging asta ng ating First Lady? Para bagang siya ay reyna, na kapag ikaw ay bad shot sa kanya, wala na mangyayari sa iyo. Kailan pa ba naging napaka-impluensya ng First Lady na kinakailangan good shot sa kanya ang Vice President? Siguro kinakailangan paalalahanan ng ating First Lady, Ma'am, bawal po ang titulo ng royalty dito sa Pilipinas. Wala po tayong hari at reyna na talagang sumasamba ang mga subjects niya. Hindi po ganoon ang demokrasya sa Pilipinas. Sa katunayan, ang meron lang pong mandato ay ang presidente, vice-presidente at iba pang mga halal na opisyales. Ang First Lady po, wala po yung mandato. At dahil wala pong mandato naman ng First Lady, parang hindi po tama na ang First Lady kinakailangan mag-approve sa gawain ng Vice President na merong mandato na mas marami pang ang mandato kaysa sa iyong esposo. Lalong-lalo na alam naman natin na hindi magiging presidente ang iyong esposo kung hindi rin dahil kay VP Sara. Unang-una, nagbigay siya kay PBBM para tumakbo bilang presidente. In fact, sinuway pa niya ang sarili niyang ama na nais siyang tumakbo ng presidente. Sinuway niya ang sarili niyang ama. Tapos ngayon, tatawagin yung bad shot siya kay VP. Bakit? Ano bang nawala kay PBBM nung siya tumakbo ng presidente? Di ba para ulit-ulit naman sinasabi ng PBBM, kailangan tumakbo na ako ngayon dahil matanda na ako, ito na huli kong pagkakataon.
At pinagbigyan naman siya ni VP Sara. At wag naman sana magkaroon tayo ng amnesia dahil yung mga panahon na yon, lahat ng survey ay nagpapakita na mananalo sana bilang presidente ang VP Sara. Pero nagbigay siya sa iyong esposo. Dahil din naniniwala siya sa tawag ng pagkakaisa na sinira nyo naman, ginurakan nyo naman kayong dalawa po ni Mr. Espeker. Pangalawa, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Bago pa man magkaroon ng rally sa Maisog, bad shot na po sa inyo ang VP Sara. Di ba? Totoo naman na eleksyon pa lang, nung matapos kayo na parang nagkasayahan, nakainom, nagpadala kayo ng text ng video ni VP Sara na kumakanta at anong sinabi niyo doon sa text na yon. Kita mo to kung ano nung ginagawa. Pero ang hindi niyo alam, napadalo niya yung text na yan kay VP Sara. Kaya nga po mula nun, medyo distansya na si VP Sara dahil alam niya na parang merong balakid talaga sa pagkakaisa. At yun po ay sa pagkatao ng First Lady. Hindi ko po alam kung bakit talagang mainit ang dugo nyo kay VP Sara. Nagbigay na sa iyong asawa para tumakbo bilang presidente. Nangampanya pa para sa inyong asawa para maging presidente. Sa totoo lang po, bagamat ang strategiya ni Senator Amy nung pinagsama niya yung dalawa sa unit team ay sa inyo ang norte, ang south ay sa mga Duterte, mas malaki po yung baluarte ng mga Duterte kasi hindi lang po Mindanao, kung hindi kasama rin po ang Visayan speaking na Cebuano speaking sa Visaya. Ibig sabihin, ang hindi lang kasama sa baluarte talaga ng mga Duterte, yung mga Ilonggo speaking area. Kayo po, ang inyong baluarte, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Hindi nyo po maaangkin ang Pangasinan, hindi nyo rin maaangkin ang Central Luzon at lalong-lalong hindi naman ang Southern Tagalog, no? So kung tutuusin, mas malaking boto ang naibigay ni Inday Sara sa inyo kesa dun sa botong nakuha ni Inday Sara dyan po sa Region 1. Dahil si Inday Sara po, buong Mindanao at yung Visayan-speaking area ng Visayas, Cebuano-speaking area ng Visayas. So ano pa ba ang gusto nyo kay VP Sara? Tignan nyo naman po si VP Sara. Ihinambing nyo pa kay Lenny. Naku, tumaas po ang aking balahibo nung hinambing nyo kay Vice President. Kasi po si Vice President, tinalaga na ngang kalihim ng Department of Housing, ay ba kung ano-ano pa sinasabi tungkol kay Presidente Duterte. At kaya nga po yung huling what broke the camel's back, kumbaga, yung nagsalita siya labang kay Presidente Duterte, ang tinawag na mass murderer sa United Nations pa, habang siya ay naninibihang kalihim ng Department of Housing. Wala pong ganyang sinabi si Inday Sara. Tahimik po siya, bagamat alam ko sa kanyang saloobin, marami silang hindi pinagkakasunduan at minsan lang siyang nagsalita sa publiko sa issue ng teroristang CPP-NPA at ang Pistox. Pero sa mga mainit na usapin gaya ng West Philippine Sea, hindi po siya nagsasalita dahil kinikilala naman po niya na ang panlabas na relasyon, yan po ay katungkulan ng Presidente bilang Chief Architect ng Foreign Policy. At bukod pa po doon sa hindi niya pagsang-ayon sa Pistox, wala na pong ibang sinabi pa ang VP Sara laban kay Presidente Bongbong Marcos. So hindi ko po maintindihan bakit sa tingin nyo dapat nagkakawtaw sa inyo ang Vice President. Hindi po. In fact, dahil wala po kayong mandato, Madam First Lady, sa abogado, address to another abogado, wala pong obligasyon na magkawtaw sa inyo ang Vice President. Kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang Vice President dahil napakalaking mandato pong binigay sa kanya ng taong bayan. Hindi ba ho bilang abogado tayo sumumpa na itataguyod ang saligang batas? Kasama po sa saligang batas na ang Vice Presidente ang pangalawang pinakamataas na opisyalis ng lipunan ng ating sambayanan. Bakit hindi natin makuha na respetuhin man lang siya? Yung mga pagsasnab-snab niyo po, nangyari na po yun bago pa magkaroon ng Maisog Rally sa Davao. Kaya nga po ang aking sinabi ngayon election pa lang, mainit na po ang dugo ninyo kay VP Sara. So wag na po tayong magkunwari. Tayo po ay magtapatan na dahil mukhang yan naman ang gusto nyong mangyari, magtapatan, ilabas ang inyong saloobin. Pero ma'am, hindi nyo naman kinakailangan aminin na bad shot na si VP Sara sa inyo. Dahil yung 2 beses na inisnab nyo siya, na parang siya ay kaluluwa lang na dumadaan, no? Na hindi nyo napansin, alam na ng taong bayan, hindi nyo gusto si VP Sara. Kaya lang, ang tanong, bakit? May mga nagsasabi, dahil nga, alam nyo naman, iba-ibang ating mga itsura, pero sa tingin ko naman, mababaw na dahilan yon. Pero hindi rin natin madi-deny, no? Napakaganda kasi nitong VP Sara.
Ako naman po, sa akin personal na tingin, dahil nakita ko naman po ang asta ninyo at asta ni Presidente, wala pong mali siya si Presidente. Sigurado ako dyan. Miski ako po'y hindi sasang-ayon sa mga pulisiya ngayon ng Presidente, hindi ko po inaalis, napakabait na tao at saka wala pong mali siya yan sa buto. Totoo po yan. Hindi ko po pagkakait kay Presidente yan. Pero kasi, miski wala siyang mali siya, touchy-touchy kasi siya nung eleksyon. Kaya tingin ko, baka nagseselos ka rin, ma'am. Wala po talagang mali siya yun. At kay Inday Sara, wala rin pong mali siya yun. Ako po, mahal na mahal po ni Inday Sara ang kanyang esposo din, na si Attorney Carpio. No? Talagang siya ay magiging emotionally lost kung hindi niya kasama ang kanyang esposo. And that's something that I think everyone knows na kakilala ang mag-asawang Carpio. No? So sa tingin ko po, baka naman feeling nagselos lang kayo. Kaya bad shot sa inyo si Inday Sara. Pero yun nga po sinasabi ko, sa panig ni PBBM, sa panig ni Inday Sara, wala pong mali siya talaga yon. At alam ko naman, kung tama naman ang sinasabi nyo, na hanggang ngayon, 34 years, nagda-date night pa kayo, di wala rin kayong dahilan para ma-insecure sa inyong relasyon kay PBBM. Di ba po? So sana po, bumalik na lang tayo doon sa pagiging abogado, pagiging civilized sa mga halal na mga opisyales, at least kapag harap-harapan. No? At miski na nakatalikod, wala namang dahilan para sabihin pang bad shot sa akin na parang kinakailangan sumamba sa inyo ang ating Vice President. Wala pong ganon. Ang importante lang, respetuhan, lalong-lalo na sa mga tao na binigyan ng sangkatutak at napakalaking mandato ng taong bayan. Yun lang naman po ang aking personal na opinion. Oo, attorney, naganap yan yung rally, yung pinakaunang maisog rally sa Davao City, January 28 na isinabaid din umaga yung bagong Pilipinas Kick-Off Rally. At bago pa man naganap yung dalawang event na yan, nagpalabas na ng pahayag ito, pahayag ni VP Sara, at nabanggit niya na dadalo siya sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally dahil kaisa niya ang buong Department of Education dahil meron din silang isinusulong na 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration. And nabanggit din niya dito na kasama din siya sa prayer rally ng iba't ibang sektor sa Davao City against sa isinusulong na charter change o CHACHA. Sabi pa nga niya dito, and I quote, mahalagang makita at maintindihan natin ang panganib na nakaamba sa atin sa oras na tuluyang isinuko ang ating saligang batas sa kamay ng mga taong may personal at politikal na interes. Manindigan tayo laban sa pagbabago sa ating saligang batas sa pamamagitan ng pera kapalit ng perma para sa People's Initiative. Binanggit niya dito na ito ang dahilan kung bakit siya ay dumalo rin sa rally doon sa hakbang ng maisog. At kung yung sa pagtawa niya, ay ang tanong, yun ba ang kanilang tinawanan? Kasi ang katabi niya, si Senadora Amy Marcos, o meron silang pag-uusap doon or kung ano man yung kanilang chika, yun ang rason kung bakit sila tumawa at nagkataon lang na nakatutok sa kanila yung camera. Ang feeling ko nga po, walang kinalaman sa nababanggit sa entablado yung pinagtatawanan nila dahil sa aking pagkakilala dun sa dalawa, magsama pa lang yan, pagkita pa lang nila, saksakan na silang nagtatawanan. Ewan ko ba talagang click silang dalawa, kaya nga parang napakaganda ng Duterte-Marcos tandem, no? Sa darating na panahon. Pero ang punto ko naman po, pati yung paninindigan laban sa charter change, ang bumalentong po dyan ang inyong esposo si PBBM. Nung simula po ng kanyang termino, nung kanyang unang taon sa pagiging presidente, sinabi na niya, hindi ko kinakailangan ng charter change para umunad lang ang bayang Pilipinas. Kaya nga lang po, hindi namin naintindihan kung bakit sa mga major issues, talagang bumabalentong ang ating PBBM. Yan din po nangyari sa kanyang relasyon sa China na nung una na magkasama pa kayo na nandun din ako, nag-usap pa kami ni Presidente, na talaga naman pong tinukoy niya ang China bilang pinaka-importanting partner ng Pilipinas. Tapos from being pinaka-importanting partner, ang China ngayon ay binubuli ang Pilipinas. Dahilan, kinakailangan na tayo magkampihan sa panig ng Amerika, Japan, Australia at iba pang mga bansa. So wag niyo pong sisihin si Inday Sara. Dahil nung sila po'y tumakbo, pareho naman po ang kanilang paninindigan laban sa charter change, di ba po? At siguro naman, hindi rin sang-ayon ang ating PBBM. Dahil nga po alam kong napakabuting tao naman ni Presidente, kahit ako'y tutol sa kanyang mga pulisiya ngayon, hindi rin niya papayagan yang bibili ng pirma para sa charter change o di naman kaya yung panlilin lang na paggamit ng ayuda para makuha ang pirma ng taong bayan.
So sa tingin ko po, hindi rin niya kinukonsin ni PBBM. Sana nga po, yan pa rin ang aking pagtiwala kay PBBM. Miski kami po ay hindi na nagkakasundo sa mga major policies. No? Pero ma'am, ulitin ko lang po, nangako po talaga ang PBBM at Inday Sara sa isa lamang na plataforma. At yan po ang plataforma ng pagkakaisa. Nanggaling na rin sa inyo yan. Sabay-sabay tayong babangon muli. Pero